Word problem number 75. Ernest purchased 3 MSA reviewer books at 225 each and 5 MSA math textbooks at 350 pesos each. Find the average cost of one book. So on choices, 287.50, 295, 300.25, and 303.125 pesos. Okay, so number 75 na tayo. Kung gusto niyo mapanood simula number 1, ay pumunta po kayo sa description. Nandun po ang link ng playlist ko ng word problem. Okay, so bago tayo mag-start ay promote ko muna. Meron po akong civil service exam review for math and logic via Zoom for only 50 pesos. So 10 sessions po yan. Kaya pag dinivide natin ay napakamura, lumalabas na 5 pesos per session lang. Okay, so enroll na po kayo dito sa akin. PM nyo lang po ako sa Messenger, RJ Enseñado. So wala na kayong ibang makikita niyan. 5 pesos per session. Kaya ano pang inaantay nyo? Okay, so sagutan na natin. So dito sa problem na ito, sigurado maraming nagkakamali dito. Ang pinipili nila ay ipakita ko muna yung common mistake dito at baka ito rin yung ginawa nyo. So tingnan natin. Kasi na-excite yung iba, nakita yung average. Find the average cost of the book. Ang ginagawa ng karamihan. Huwag niyong gagawin ito ha. So 225 tapos 350 pinag-add 225 plus 350. So we have 5, 2 plus 5, we have 7, 575. Tapos hahatiin sa dalawa yung 575. Ang lalabas na sagot ay equal sa 287.50. Pag yan ang ginawa nyo, mali yan. Okay? Kasi yung iba, nakikita average. Ang formula nga naman ng average ay i-add tapos i-divide kung ilan sila. Kaso may quantity ito eh. So, iba ang gagamitin natin. Mali ito. Mali itong letter A na 287.50. So, inunahan ko na agad. Kasi yan ang common mistake dito. Kasi kailangan natin dito, importante dito yung meron tayong 3 MSA Math Reviewer for 225 each and then 5 MSA Math Textbooks at 350 each. Kung tigisa lang, ang tamang sagot ay itong letter A, kung tigisa. Kaso dalawa sila. O dalawa, tatlo, tsaka lima. So magiging formula niyan, combination ng mean ito. So ang formula niyan, X bar, ito yung symbol para sa average. Kapag may quantity, ang ginagamit nating formula diyan ay W sub 1. Iba-iba kasi yung ginagamit na notation. So pwedeng ito W1 X sub 1 plus W2 X sub 2 pagdalawahan over W1 plus W2. W ibig sabihin yan, weight, or yan yung number, yung quantities ng number of books yan. Kaya W yan, weight. Ito naman X sub 1, X sub 2, yan yung cost. Okay? Sa ibang books, ang ginagamit N lang. N sub 1, M sub 1 plus N sub 2, M sub 2. Pero same pa rin yan over N sub 1 plus N sub 2. Okay? So yan lang yung formula na gagamitin natin. Same lang yan. Baka magkaibang books kasi ang matingnan nyo. So parehas yan. Yung N pinapalitan lang ng W for weight. Okay, so isolve lang natin, i-substitute natin. So ilan ba ito? So we have yung MSA muna tayo, reviewer, merong tatlo. E di magiging 3 times 225 dapat. Plus 5 MSA math textbook. So we have 5. I-multiply natin yung cost niya na 350. Tapos i-divide natin sa total. Yung number of books yan. So we have 3. Ito yung una, 3 plus 5. Okay. So therefore, we have, so pwedeng i-manual lang siguro to, madali naman, no? Pwedeng i-mental na natin. Tatlong 225 sa 200, meron na tayong 600. By 25 pa, times 3. So we have 675. Okay? Yung total nito. Plus, total naman ito, 5 times 300. Kung 300 lang, 5 times 300, that is 1,500. Eh meron pang 50. 5 times 50, that is 250. O di i-add na lang natin yung 250 sa 500. Okay? 250 plus 500. So we have 1,750. Okay, so yan yung mabilisan lang na pagko-compute dahil mga eksakto namang multiples of 5 naman yan. So divide lang natin sa 8. Okay, so next, i-add lang natin ito.
So baka mahirapan ng i-mental. Magkaiba kasi no? 4 at saka 3 digits. So para wag na kayong malito, yan, i-arrange na natin. So i-add lang natin 0 plus 5 we have 5, 5 plus 7 we have 12, carry 1, 1, 7, 8 plus 6 so we have 14, carry 1 so we have 2,425 divided by 8. Okay, so i-divide lang natin. Divide lang natin manually divided by 8. 24 divided by 8, we have 3. 3 times 8, we have 24. Subtract, so 0 na lang. Bring down 2. So 2 divided by 8, so di ba hindi pwede. So lagay lang natin 0. So pwede na tayo tanggal na tong letter B. O pares pa tong 0. So diretso pa natin. So 0 ito. So i-bring down ulit natin yung 525 divided by 8, we have 3. So pwede nang hindi natin idiretso yan kasi tingin na lang kayo sa choices. Mag-aaksaya pa kayo ng ilang segundo dyan eh. 303, so therefore, letter D na yung tamang sagot. Okay? So pag dinaretso natin, 3 times 8, we have 24. Subtract, we have 1. Dagdag tayo ng dalawang 0. So bring down 10 divided by 8. So tapat yung decimal dito. So we have 1. 1 times 8, we have 8. Subtract. So pagpatuloy natin dito, we have 2. Bring down itong another 0. 20 divided by 8. That is 2. So pwede na siguro mag-stop. 2 times 8, we have 16. Ayan. So 4, pag nagdagdag pa ulit ng 0, 40 divided by 8, eksakto na 303.125. So the correct answer is letter D. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito at kung meron kayong math question ay i-comment nyo lang dito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review para sa civil service exam. Bye-bye and God bless.